Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng kamalayan na anumang oras, anumang araw, kumikilos ang Diyos sa buhay natin. At baka hindi mo namamalayan, may ginagawa na palang mabuti ang Diyos sa iyo. Patuloy ka lang sa lakad mo dahil masyado kang nagmamadali o kaya naman masyado kang nagbabalik tanaw sa kahapon. Kaya akala mo walang nangyayari, pero meron. Kaya mahalaga po, minamahal ko mga kapatid, na kapag tayo'y mananalangin, itinuro sa atin ni San Ignacio ng Loyola na ang unang yugto ng ating pananalangin ay dapat nating ilaan sa pasasalamat. Lagi mong titingnan yung maghapon mo, babalikan mo yung maghapon mo at tingnan mo anong mga bagay na dapat ipagpasalamat mo sa araw na ito. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang napuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka na dahil sa iyong pananalig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga naman po. Pagbati sa mga nakasubaybay sa pamamagitan ng live streaming. May kasabihan po sa Tagalog, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan, pero gusto ko yung dagdagan. Ang taong hindi tumitingin sa dinadaanan, hindi rin makakarating sa paroroonan. Tama o mali? At kung minsan, ang problema nga natin talaga sa buhay, masyadong nakatuon ang ating paningin sa kung saan natin gusto pumunta, o kaya naman napapako ang ating atensyon sa kung saan tayo nanggaling, pero ang hindi natin napapansin, kung ano yung ginagawa natin ngayon, kung saan tayo dumadaan, kung tama pa ba ang landas na ating nilalakaran, kung may panganib ba sa daan, kung meron ba tayong nakakahalubilo o nakakasalubong, meron ba tayong mga magagandang bagay sa paligid, hindi natin napapansin sapagkat tayo'y abalang-abala sa pagbabalik tanaw o kaya naman sa pangangarap sa hinaharap. Hindi po masamang mangarap, hindi po masamang magreminis ng nakaraan, pero hindi ito ang dapat na maging dahilan para hindi natin ma-appreciate ang meron sa kasalukuyan. Minamahal ko mga kapatid, nagtataka ba kayo, bakit kaya hindi bumalik yung 9? Sila ba'y mga ingrato? Ayaw lang ba talaga nila magpasalamat? O baka hindi nila napansin na magaling na sila? Sabi sa Ebanghelyo, nang mapansin ng isa sa kanila na siya'y magaling na, bumalik siya kay Jesus. Bumalik siya kay Jesus kasi napansin niya na pinagpala siya na natanggap na niya yung biyaya. Hindi makapagpapasalamat ang tao na hindi napapansin
yung mga biyayang tinatanggap niya. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng kamalayan na anumang oras, anumang araw, kumikilos ang Diyos sa buhay natin. At baka hindi mo namamalayan, may ginagawa na palang mabuti ang Diyos sa iyo, patuloy ka lang sa lakad mo dahil masyado kang nagmamadali o kaya naman masyado kang nagbabalik tanaw sa kahapon. Kaya akala mo walang nangyayari, pero meron. Kaya mahalaga po, minamahal ko mga kapatid, na kapag tayo'y mananalangin, itinuro sa atin ni San Ignacio ng Loyola na ang unang yugto ng ating pananalangin ay dapat nating ilaan sa pasasalamat. Lagi mong titingnan yung maghapon mo, babalikan mo yung maghapon mo at tingnan mo anong mga bagay na dapat ipagpasalamat mo sa araw na ito. Di ba? Ngayong nandito kayo, nagsisimba. Ibig sabihin, buhay kayo. Meron ba kayong dapat ipagpasalamat sa Diyos? Meron o wala? Meron. O di ba? Kasi simula pa lang ng umaga, meron na pala kayong dahilan pagpasalamat. Lalo na mamayang gabi bago kayo matulog. Kaya huwag kayong matutulog nang wala kayong dahilan para magpasalamat. Dahil sigurado, yung araw ngayon ay mayroong mga biyaya ang Panginoon na dapat tayong ipagpasalamat sa Kanya. At kapag tayo'y nagpapasalamat, dapat lagi tayong bumabalik kay Jesus. Hindi tayo nagpapasalamat lang sa pamamagitan ng bibig. Kaya mahalaga na tayo'y pumunta sa simbahan, sa harap ng Santisimo Sakramento, sa harap ng kanyang kamahal-mahalang katawan at dugo. Kapag nagsisimba tayo, kapag araw ng linggo, bumabalik tayo sa Panginoon, kagaya ng ketongin na nagpasalamat sa Kanya. Ang taong nagpapasalamat, minamahal ko mga kapatid, ay isang taong hindi lang nag-e-enjoy sa biyaya, kundi isang taong marunong tumanaw sa pinagmumula ng biyaya. Sapagkat sabi nga ni Santa Teresa ng Avila, let us love not the consolations of God, but the God of consolation. Ang ibigin natin, ang pahalagahan natin, hindi yung biyayang ibinibigay ng Diyos, kundi yung Diyos na nagbibigay ng biyaya. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.